So, mabilis lang 'to mga mentor. So, ang topic natin for tonight is sales conversion. So, bakit ba natin kailangan mag-convert? Bakit ba natin magkaroon ng sales conversion? So, ito mga mentors, no, why do we need to convert? Unang-una po, mga mentors, mostly po, na napapa-join natin is 90% user. Tama ba? Comment nga dyan. Comment, type 1 if, ano, tama. Tama ako. 90% sa atin, ng members ng IOM Worldwide ay user. Tama ba? Yun, tama po. So, 90% ay user. 9% ay seller, 1% ay builder. So now, paano yung ibang mga mentors na user lang ay nagkakaroon ng kita, ay nagkakaroon ng benta? So, paano yun na ano, yung karaniwan kasi ang struggle nila na, ay, mens, ano lang ako, user lang ako ng barley, hindi ko siya i-business. So, ngayon, mga mentors, meron kasi akong experience na marami po akong user lang, pero natutulungan po natin silang kumita, natutulungan po natin silang gawin yung negosyo na ngayon worldwide. So, ito po yung pinakapunto ng training po na to. Paano mo mako-convert yung mga user mo into seller, into builder? Paano mo matutulungan yung mga member under your organization na gawin yung negosyo ng Ion Worldwide? And bakit ba natin silang kailangang i-convert to seller or builder? Unang-una, mga mentors, kasi gusto natin silang matulungan. So, hindi ito para pagkaperahan mo yung tao. So, kailangan, bago mo to gawin, right yung heart mo, right din yung mindset mo. So, this is to help them. So, marami po ako na-encounter mga mentors na user sila, gustong-gusto nila mag-take ng barley. Kaya sila nagbe-member for 50%. Tama? Sino dito mga nag-member para makatipid lang sa barley? Meron po ba? Gusto lang talaga barley. 50% lang talaga ang habol. Walang idea sa business, gusto lang magkaroon ng 50%. Type I am. Kung isa ka sa mga ganon na member. Ayun, no? Si Mentor Arcedita Mamintas. 'Di ba? So, bakit ngayon, mga mentors, bakit sila, ginagawa din nila yung business na ngayong worldwide? Bakit sila nako-convert? Kasi unang-una, yung mga mentors natin, ang ano nila, ang intention nila is to help those people. Marami kasi na nagme-member sila, although nakakuha na sila ng 50% lifetime discount, pero minsan short pa rin. Hindi pa rin sila makapag-stock. Gusto lang nila makapag-maintain, 'di ba, ng barley. Pero nasa-short pa rin sila sa budget. Wait lang mga mentors. Nalobat tayo. Okay, yan. Ready to go na po ng mga mentors. So, gusto kasi natin silang matulungan when it comes sa health nila at the same time sa financial nila. So, para matulungan mo yung downline mo or under mo na magkaroon siya ng, magkaroon siya ng consistent na maintenance sa barley, why not turuan natin silang gawin yung business? Why not turuan natin silang magbenta ng barley para yung mabebentahan nila, yun na po yung gagawin nilang pambili ng barley. So parang hindi sila naglalabas ng pera for their barley maintenance. Gets nyo, mga mentors? Type 1 or type 2 na lang, kung nagagets. So yun po yung parang main point kung bakit natin kino-convert yung mga tao from user to seller or builder para matulungan natin sila in short, health or financial. And then, eto mga mentors, paano ba tayo nagko-convert? So, marami pong ways para po mag-convert mga mentors. So, isa lang po ito sa mga ginagawa ko po. So, kinig po kayo, no? So, ito lang yung isa sa mga ginagawa ko para mag-convert from seller to user. So, let me tell you a story ni Mentor Rosalie. So, si Mentor Rosalie po ay pay-in ko po siya para last year pa. Last year from Facebook ads. So, sino dito nagfa-Facebook ads? Type I am. Yan, 'di ba? Usually sa Facebook ads, puro user lang. Gusto lang nila mag-barley, gusto lang nila mag-take, ayaw nila mag-business. Yun. So, marami. So, si Mentor Rosalie po, mga mentor, siya po ay may bukol sa breast and gusto lang po niya makatipid sa barley. That's why nag-member po siya.
So, ang sinabi ko po sa kanya, ito po yung mga packages natin, presented ko po siya mga mentors, and then nakapag-take siya ng barley. So, nung na-process na po yung membership niya, mga mentors, kinakamusta ko siya every now and then. So, kinakamusta ko siya kung ano ba yung, kamusta yung naging effect sa kanya ng barley, sinabi na naging maganda, hanggang sa shinare niya sa kapatid niya kasi may health concern din, shinare na din niya sa mga kapitbahay niya kasi may mga health concern din. So ito mga mentors, every time na kinakamusta ko po siya, binibigyan ko po siya, sinusundutan ko po siya ng idea na, tita, alam mo, kung nakatulong sa iyo yung Barney, makakatulong din po ito sa ibang mga tao na may health concern din. So ganun lang. First is always to build relationship or connection dun sa tao na yun. Especially if cold market po sila. Okay? Kapag cold market mga mentors, wag mong i-push na, ay tara mag-business tayo. Ay tara, tita, pakausap ko sa akin ng mga kakilala mo na may health concern. Wag mo muna siyang i-push na ganun. Always, 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 ang priority mo, if pay-in mo yan, at from cold market, kailangan build relationship muna. Okay? Malinaw po ba? Type nga dyan, build relationship. Yan, build relationship. Para ma-convert mo siya. Unang-una, build relationship. Kailangan po, kilala ka niya as tao, hindi ahente ng barley. Hindi lang distributor ng barley. Gets niyo po, mga mentors? Kailangan makilala ka niya as someone na tutulong sa kanya when it comes sa health po natin. Nakukuha? Mga mentors, no? Hindi lang yung basta bebentahan mo siya. Halimbawa na lang po sa sa isang pangalan to, sa isang supermarket. Okay, sa isang supermarket, 'di ba yung cashier doon, ang ginagawa lang naman nila, pina-process yung mga orders niya tapos magbabayad ka. 'Di ba yun lang naman, wala naman siyang relationship na nabibuild. So parang binentahan ka lang in short. So wag kang maging ganon. Nabebentahan mo lang yung tao. Always build the relationship. So kapag nakapag-build ka ng relationship, kinakamusta mo siya, kung ano yung naging effect sa kanya, doon mo ngayon sundot-sundutan ng idea. Pero, every time na kinakamusta mo, wag mo siyang i-bombard ng idea na gano'n. Yung mild lang na idea na, tita, pwede mo itong i-share sa mga kaibigan mo. Tapos, malalaman mo, nagzuzumba pala. Oh, tamang-tama, tita. Di ba nagzuzumba kayo? Marami din po mga naghahanap ng food supplement dyan. Try mo i-share yung barley. Try mo magdala ka ng barley. So, nalaman ko mga mentors na nagzuzumba siya. Sabi ko, tita, magdala ka ng barley after mo mag-zumba. Mag-take ka ng barley. So, nakita yan ng mga kazumba niya. Ngayon, after ng zumba nila, sabay-sabay sila ngayon, nagtitake ng barley. Ang nagsusupply ay siya. Di ba? So, dahil nakilala ko siya na nagzuzumba pala siya, na may mga health concern pala yung kapatid niya, nabigyan ko siya ng idea na i-share yung barley. Hanggang sa, nung sinishare niya, nagkakabenta siya, nung sinishare niya, nagkakaroon siya ng pay-in. So, ganun mga mentors, wag mo siyang ibida na as business, ibida mo siya na share mo lang, kita, okay? So, ito pa, how to convert, kailangan magkaroon ka ng good service. So, part din ng good service, yung pagkakamusta. Yung hindi mo lang siya, mga ments na na binebentahan talaga. Sinaserve mo siya. Okay? Serve. Pa-type nga dyan, serve. So, yun dapat yung mindset natin, mga mentors, no? Servant leadership. Yun yun. So, pagpa-provide ng good service. Kapag nagtanong sila, diba? Pag nag-chat sila, mga mentors, may tanong about barley, reply ka. Huwag mong isipin na, di naman to higher package. User lang naman to. Tanong ng tanong. Wrong mindset yung mga mentors, no? Kasi hindi mo alam, baka yung copper package or user package mo na yun pala yung magbibit-bit sa'yo ng maraming jade. So, kailangan mga mentors, clear ka. Kailangan po, maging servant leader ka. Clear ka na gusto mo silang i-serve. So, dun kasi mag-i-start po nun. Pag nakita nila na good yung service mo, na sinaserve mo sila, na inaasikaso mo sila, dun sila mas magtitiwala sa'yo. Dun sila mas maniniwala sa mga sasabihin mo, sa mga susunod. Okay po? And pinaka-importante din kasi, once na nag-build ka ng relationship at gusto mong mag-convert from user to builder, seller, ay dapat po mapagkakatiwalaan ka.
dapat nakikita nila na trustworthy kang tao. Okay po? So ipakita natin yan by providing good service. And ito pala, no? Pangalawa pala yun, build relationship. So ito yung kanina ko pa sinasabi mga mentors na kailangan po nakakapag-build po tayo ng relationship. Kasi ah, hindi mo sila mapagsasabihan na, Mens, ganito po yung gawin natin, Mens, ganito po yung gawin natin, Tita, ito po gawin natin. Yan. Hindi sila susunod kapag walang relationship. Kapag hindi ka nila kilala. Sino ba naman to utos ng utos? Ito lang naman yung nagtitinda ng barley. Di ba ang off? Tama ba mga mentors? Off ba mga mentors? Yung hindi mo naman masyadong kakilala tapos madaming binibigay sa'yo na idea, eh hindi mo naman siya kakilala. Type 2. Kung ano ka, kung tama. Yun, sabi ni Mentor Mariel. Yes daw po. Okay. So, kailangan mo na, build ka mo ng relationship. Kailangan makilala mo yung pamilya niya, mga kaibigan niya, mga kaaway niya. Yan. Kailangan makilala mo siya. So, parang uupuan mo talaga na makilala yung tao. Okay? Next natin, kamustahan regularly. Ito yun, yung sinasabi ko kanina na dapat mga mentors, nakikilala mo sila by kamustahan regularly. Makakapag-build ka ng relationship pag kinakamusta mo sila regularly. Hindi yung pag bumili sila ng barley sa'yo, wala na, tapos na, hindi ganun mga mentors. Dapat meron kang after sales. So, yung sale mo ay yung benta mo ng 1 box, 2 box, 3 box. Sale mo yung pay-in mo. Ngayon, what happens after sales? Ano yung dapat mong gawin? Kamustahan regularly. Kamustahin mo, tita, ano naging effect sa inyo po ng barley? Tita, kamusta na po kayo? Tita, may stock pa po ba kayo ng barley? So, kamustahin niyo lang para kayong, imagine niyo po, mga mentors, na nagdadagdag kayo ng member ng pamilya na binubuo mo. Hindi nagdadagdag ka lang ng numero sa total direct sa dashboard. Hindi po ganun. Imaginein mo, ang mindset dapat is nagdadagdag ka ng family mo. And yung family, mga mentors, family members natin, siyempre, kinikilala yan. Nag-aano tayo, nagbabanding, kinakamusta, kinakausap, kinikilala. So, yan mga mentors. Next, ito, dapat clear din po yung heart, clear po yung mind. Ito yung sinasabi ko din kanina na dapat po ang intention natin is tutulungan versus peperahan. Okay po? Paki-type nga dyan, tutulungan, mga mens. So, ito mga mentors, no, tutulungan natin sila, hindi natin sila peperahan. Kaya mo siya ipupush na tita, try mo i-share po to sa ibang tao ay hindi para kumita ka, hindi para mag-sales match ka. But, para matulungan siya. Para magkaroon siya ng own pera niya, own production niya, own commissions niya sa dashboard. Para may pambili siya sa susunod ulit ng barley. Diba? Or kung meron man siya kailangan paggastusan, na ma-maximize niya yung membership niya kahit user man siya. User package lang siya. Okay po? So, kailangan clear po yung heart po natin dyan na ito pong mga tao na to, na kaya ko to i-convert ay para tulungan ko. Kasi once na makita po yung intentions natin, yung heart natin, ng mga members natin, ng mga tao, nararamdaman kasi yan. Nagiging mas maganda po yung delivery natin. Nagiging mas maganda yung pakikitungo natin sa kanila. Nagiging mas maganda yung way po ng pagsasalita, way po ng pagtuturo, at way po ng pag-encourage. Once na ang mindset mo ay tutulungan. Okay? Unlike po sa peperahan. Kasi kapag ang mindset mo peperahan, kapag hindi niya nagawa yung pinapagawa mo, mapafrustrate ka. Tama ba? Maano ka, maiinis ka na, ano ba naman to, ilang beses ko nang sinabi, hindi pa rin niya ginagawa, mapafrustrate ka. Pero kapag ang mindset mo yung tutulungan, may stretch yung patience mo na, tita, ito po, ginagawa ko to, tita, ito po, yan suggest ko para matulungan ka. Para at least yung pambili mo ng barley sa susunod, libre na, 'di ba? So kumbaga parang kumilos man siya o hindi, ma-convert mo siya man siya o hindi, dahil ang mindset mo ay tutulungan, hindi hindi nagkakaroon ng tayo.
Next, mga mentors, kailangan may IBP. I am business presentation. Hindi porket sinabi niya na, ay, sige, ito na lang ako sa pinakamababa, wag mo na explain. Tapos hindi mo na in-IBP. Kasama po yan mga mentors, kasama po iyan sa terms and condition sa ating, kasama po sa, tag dito, terms and condition dun sa pay in form. Number 4, check niyo po yan mga mentors, no? Nakalagay po doon na yung new distributor must know yung I am business presentation. Dapat narinig nila yan. Kasi kahit sabihin nila, ipilit na lang nila na, ay hindi, user lang ako. Pakita mo lang sa kanila na, tita, since member ka, ito po yung mga benefit mo. O i-IBP mo na siya. 'Di ba? Mag-higher package man siya or hindi, okay lang. Basta kailangan nilang marinig yung IBP. Okay po? Paano kung narinig nila yung IBP tapos nagustuhan pala nila yung Jade? 'Di ba? Much better. Kasi narinig nila. Paano kung hindi? So, sayang ka doon. So, hindi mo sila mako-convert into seller or builder hangga't hindi natin alam or hangga't hindi nila alam yung buong details regarding sa company at compensation plan. Ba't ba natin sila ipupush na magano, gawin yung business? Hindi naman nila alam kung paano gawin yung business. Hindi naman nila alam kung paano kikita. So, bigay mo muna yung detalye. So, kailangan, unang-una sa lahat mga mentors, ma-IBP mo sila. Okay po? Kahit sabihin nila user lang ako, sabihin mo lang, tita, ito po yung mga benefit nyo. Di ba po, naglabas kayo ng 5-6 or kung magkano man, ng 16-8. Tita, ito po, pakita ko sa inyo yung mga benefit po ninyo para matulungan ko po kayo sa account nyo. Or kaya, tita, iset up po natin yung account po ninyo. Tapos i-IBP mo na. So, ayun yung mga script na pwede mong gamitin para mapapayag mo siya na makipag-call sa'yo. Okay? This works sa cold market po, no? So, kapag warm market naman, mabilis lang naman ma-invite yun. Yung mga cold market lang naman yung may mga resistance sa pagdating sa mga ganyan na orientation. Pero pag mga cold market, ayan, yung mga cold market, pwede mong gawin yun. Tita, set up po natin yung 50% lifetime discount account mo para makuha mo na yung 500 pesos per box next order mo. So pagka-call nyo, mga mentors, tita, ito pakita ko po sa inyo yung mga benefit. Tapos set up natin yung account nyo. So i-IBP mo na siya, tapos pakita mo yung dashboard niya after. Okay? So ganun mga mentors, no? Must yun. It's a must na kailangan marinig nila yung presentation. Kasi hindi mo yan mako-convert unless marinig nila yung whole presentation. Okay po. Next, association. Kailangan po i-associate mo din yung mga tao na associate mo yan rin yung mga users mo sa mga tao na user din pero third distributor or turned builder seller. Okay, sino-sino yung mga yon? Makikilala mo yon kapag uma-attend ka ng mga offline activities natin kasi nakakapag-network ka. Na-interview mo, ay mens, hello po, anong team ka po? Anong team ka po from Team Titans? Kamusta mo? Bakit ka po nag-member? Ay, user ako kasi kailangan ko ng barley. Bakit yun na po ginagawa yung business? So, kumbaga para kang dinadamihan mo yung mga kakilala mo sa loob ng Team Titans. So, kailangan marami kang kakilala na from user turned distributor. Okay? So, para ma-associate po ninyo yung mga magiging member nyo, sa mga tao po na ganun. Okay? So, kailangan association. Effective po naman, mga mentors, okay din naman yung online na association, yung tatawagan mo yung leader mo, tapos ipapasok mo sa call yung pag-associatean mo or ipag-third party mo. Pero, hindi siya ganun ka-impact. Walang masyadong impact yung ganun. Ang may impact, mga mentors, ang may long-lasting impact po ay kapag offline. Imagine niyo po, no? Sa mga General Assembly natin every Thursday, sa mga offline activities po natin, mga mentors, no? Nandun po yung mga top mentor. Yung iba from copper to diamond, yung iba from may cancer ngayon, millionaire na. Marami tayong mga ganun. At makikilala niyo po yun, mga mentor, sa office. At kapag kayo po ay
nakikipag-network po sa kanila, nakikipag-friends po sa kanila. Yun. So, marami kang makikilala na pwede mong pag-associatean ng member mo. Okay? And take note, mga mentors, wag po kayong mag-associate kung kani-kanino lang po. Kung ano po yung needs ng tao po na yon, ng leader mo, kung ano yung need ng leader mo, kung anong need niyang marinig, kung anong sa tingin mo yung nakaka-inspire, sa kanya as of the moment, yun po yung mga taong, piliin niyo po yung mga tao na pwedeng makapag-inspire sa kanya. Halimbawa, yung leader niyo po is a call center agent na gustong mag-take ng barley kasi laging bumabagsak yung immune system. O, kuha ka ng mentor na call center agent din. Tapos, turn distributor, or nagbi-build or seller. Gets, mga mentors, nakukuha po ba? So kung ano yung background nung pay-in mo or ng leader mo, kailangan po, yun po yung kuhanin nyo din na pag-associatean. Make sure mo na makaka-relate. Kasi mga mentors, bakit ba kailangan na ma-associate? Kasi possible, hindi na yan may inspire sa'yo. Hindi na siya susunod sa'yo. Kasi ikaw ang laging naririnig. Ikaw ang palaging kausap. So, kailangan nakakarinig din siya ng stories from other people na talagang nakikita nila na, ay, totoo palang nangyayari kasi etong mismong tao na to ang nag-testify sa akin, ang nag-share sa akin. So, yun din po ang kailangan natin mga mentors para ah, ma-activate natin sila. Is para ma-associate natin sila. Para makita din nila na hindi lang pala to basta nagsasabi ng ganito. Hindi lang pala to ebas. Hindi lang pala to sabi-sabi. But, totoo talagang nangyayari. So, nagiging mas mabigat yung idea sa kanya na, ay, hindi lang pala barley yung hindi lang pala basta itong napag-joinan ko, maganda pala. Once nakapag may na-associatean. Okay, huwag kang papayag na walang makausap na mentor ang client mo. Kasi mga mentors, no, para ma-activate, maging much deeper po yung kanyang knowledge sa IM Worldwide, sa company na pinag-joinan niya, sa Barley, no, kailangan may makausap din siyang ibang tao. Ibang tao na living testimony ng product at ng compensation plan. Ibang tao na testimony po na from user to distributor. Okay? So, kailangan marami ka din kakilala na mentors na talaga, na nag-office, na active sa IM Worldwide. At mangyayari yun, mga mens, kapag nag-attend po tayo every once in a while ng offline activities natin. Lalong-lalo na po, no, plug ko lang mga mentors, no, sa pagdating po ng January ng 2026, madami tayong mga offline activities po, kaya make sure niyo po na maka-attend po kayo at sulitin niyo po. Kumbaga, ito ay preparation. Type niyo dyan, preparation. We are preparing you, mga mentors, para pagdating po ng 2026. Okay, so preparation po ito para sa darating po na 2026. So, kailangan po, no, pag may pay-in ka, halimbawa, tinok mo sa office, huwag ka papayag na ikaw lang yung kausap. Kung meron kang makitang mentor na nakaupo doon, naghihintay din ng client, makisuyo comments. Amazing morning po, baka pwede po magpa-share po dito sa client ko. Ganito po yung background niya. Tapos, okay lang po ba pa-sharements kung bakit ka nang-join at kung ano po yung naging achievement nila po sa IM Worldwide. Journey nyo din. So, yun. Mas magiging kasi siya, mas may inspire kasi siya kapag may nag-share na ibang tao. Okay? And online trainings, mga mentors. Paano naman natin sila mapapapunta sa online training? Kasi usually po, dito po na-activate yung mga members po natin. Kapag nag-online training po tayo. So kami po, mga mentors, marami kaming mga pakulo na ginagawa before na para lang mag-join yung mga user namin. Kasi po talaga 90% po sa amin ay user. So ano po yung mga ginagawa natin? Pwede po kami magpa-raffle. Sabi ko, tita, amazing, tita, hello po. Join po kayo dito sa Zoom link po natin. May pa-raffle po dito sa Amazing Barley. Diba? So pagka-join nila, naririnig nila yung mga pinag-uusapan dun sa training. So unti-unti, napapakinggan nila na, ay, ganito pala. Ay, may ganito pala sa barley. Ay, may ganito pala sa napag-joinan ko. Akala ko barley lang. So nagkakaroon po sila ng idea habang nandun sila sa Zoom. So itong mga mentors, sa huli po yung GCash raffle. Mga ganun. Kahit mga
100, 150, pwede na yun. Basta sabihin mo lang, tita, join ka po dito, meron po ditong raffle. Siyempre, kapag sinabing raffle, magjo-join or hindi? Wala ka namang entry, magjo-join ba tayo or hindi? Sige, sagot tayo, yes or no mga mentors? May raffle daw. Magjo-join ba tayo? Hindi, syempre magjo-join ako. May raffle yan, GCash. Wala naman akong gagawin, makikinig lang ako. Sabihin ko, tita, join ka po dito. Kikinig ka lang po, tapos may raffle sa dulo. So, napapa-join sila doon, mga mentors. So, one way yon, pwede nyo gawin yon. And then, one way din, give value po. So, halimbawa may Zoom ka, wag lang yung basta training na about sa kung saan-saan. Gawin mo na nag-give value sa kung ano yung kailangan nila. Kung user sila, gawin mo siyang parang health webinar. Frequently asked questions about barley. Okay? So, yun mga mentors, yung mga ganun po, no? Pwede nyo gawin. Marami pong mga uh, pakulo na pwede nyo gawin para mapa-join nyo po sila sa online training. And isa lang din po yung yung pagpapa-GCash, pagpapa-raffle. Okay? And ito, offline trainings din po. Importante kasi na nabibuild na rin yung tao offline. Kasi hindi po siya hindi siya lalalim kapag online. That's reality po, mga mentors. So, hindi po lalalim yung pay-in mo kapag puro online lang. So, dapat din may offline. Lalong-lalo na if taga Metro Manila or around the area lang po yung pay-in po ninyo. Or may office malapit doon sa bahay niya. Kailangan po, pinapa-attend nyo po ng mga offline training, mga offline events. Para doon siya ma-activate, doon siya makakapag-network. Doon maririnig niya face-to-face yung mga stories ng mga top mentors natin. So, gawa ka ng way para ma-invite mo siya offline, lalong-lalo na po sa mga events. So, sa January, sino po may mga tickets na for our ISO. Okay, so if wala pa mga mentors, no, make sure na naka-reserve na yung ticket mo. Make sure na may ticket ka na at yung mga team mo, no, para sa darating po natin na ISO. So, yun mga mentors, no, ano niyo siya sila? Invite niyo po sila sa mga offline activities. So, paano mo sila ma-invite? So, pwede mong gawin, kung kakilala mo naman siya, friend mo naman siya, friend, available ka na ba ng ganitong date, ganitong time? Libre ko na, sagot na kita, attend ka. Ano tayo? Attend tayo. So possible, sa una, pwede mong ilibre. Sa una lang naman, para at least makita niyo yung community. Okay po, then, pag pumayag siya, nag-confirm siya sa'yo, sulitin mo, associate mo siya, pakilala mo siya. Kapag nakikinig kayo sa nagsasalita, sa speaker, tapik-tapikin mo, oy, alam mo ba, dati ganito man yan. 'Di ba? So, gawa din mga mentors ng pakulo para ma-invite sa offline. Pwede mong gawin, yun nga po, pwede mo siyang ilibre sa unang beses, and then, once na umattend na siya, uy, alam mo, maganda maka-attend tayo dito regularly. Diba? So, kasi, mabibuild siya sa online, pero mas marami pong natututunan kapag offline. Parang ano lang po, parang sa school lang. Nung dumating yung pandemic, yung mga estudyante po, wala namang natutunan sa online school. Yes, meron, pailan-ilan lang, pero hindi kagaya ng offline na talagang actual, nakikita mo doon. Kasi marami pong mga, di natin alam, baka yung mga naka-off cam, tulog na pala, di ba? Di pala nila naririnig or naiintindihan yung training natin. Pero kapag offline, makikita mo face to face. Pwede mo pa i-record, pwede mo pa balikan. Pwede ka pang question and answer. Pwede ka pang magtanong sa mismong speaker. So, kailangan mga mentors ma-invite nyo sila offline. Wag po tayong papayag na hindi natin sila na-invite sa mga offline activities. Kasi mga mentors, sobrang actually leverage na po tayo kasi yung mga mother mentors natin, mother teams natin, yung nag-organize ng mga events, mga offline activities para sa atin. Kailangan mo na lang, magka-create ka na lang, mag-ano ka na lang, pa-plug in ka na lang doon, at doon mo na din ipa-plug in yung mga invites mo, yung mga pay-ins mo. Okay? So, yun lang po yung pagtrabaho natin. I-bridge mo yung mga pay-ins mo, yung mga leaders mo, dun sa mga events natin na offline. Okay? So, yun mga mentors, no, magpapayag po na kapag around Metro Manila, kapag malapit lang po sa area, hindi nakaka-attend ng event kasi doon mo po ma-activate. Baka tanong ka ng tanong, nagreklamo ka, na hala,
wala akong active leader, puro mga user. Baka yun lang pala yung hindi mo pa nagagawa. Hindi mo pa sila na-invite sa mga offline events natin, offline training. Okay? Next. Yon, papuntahin sa office. Yun din po yan. Same idea na papuntahin po sa office. Pwede mong sabihin na, friend, tita, kapag po umorder kayo ulit, pwede na kayong dumirekta po sa main office. Turuan ko po kayo kung paano mag-reorder. Kami po, ang experience ko po mga mentors, hindi po ako nagre-purchase online. Ngayon kasi may online na service, di ba? So maganda yon, pero never ko po na-experience. Pwede palang ipadala, pwede palang ilalamove. Ako, from Bulacan, nagpunta po kami ng main office sa San Juan para lang po makapag-repurchase. Hindi ko alam, pwede palang i-LBC at i-JNT na yon. So, no choice kami na ipa-deliver. Na pumunta po ng office. So, kapag alam mong malapit naman at may kakayanan yung pay-in mo na yon na pumunta ng office para mag-repurchase, i-push mo na sa office siya mag-repurchase para matuto siya. Leverage ka din doon kasi every time na nagre-reorder, hindi ikaw yung parang nagiging utusan. 'Di ba? Kasi alam niya mismo kung paano order sa office. And kapag nagpunta siya sa office at nakikita niya na maraming mga nagtatransact, may mga nagre-reorder din doon, 'di ba? Nagkakaroon siya ng idea, nagkakaroon siya ng unti-unti nafe-feed sa kanya na, ay, parang maganda palang gawing business to. At nagiging independent talaga siya kasi natuturuan mo. So, one way para papuntahin sa office ay, tita, pag magre-repurchase ka, pwede ka nang dumirekta sa office. Ito po yung address ng opisina natin. So, blessed tayo mga mentors kasi ang dami na nating opisina. Meron sa Antipolo, sa Balanga, meron sa Italy. Ang layo. Merong international, merong mga local. So, i-maximize niyo po yun. Na turuan po natin sila na papuntahin po sa opisina. Okay po. And ah, doon din talaga mabubuo yung parang pinakatotoong fire kapag offline. Unlike online kasi, kapag na-fired up ka, tapos after ng training, hihiga ka, wala na yung fire mo. Pero kapag offline, parang nag-i-stay siya longer kapag offline. So, papuntahin sa mga office, team events, and company events. Ito po yun, mga mentors, yung kaninang nabanggit ko po, no? Kapag mga team events, i-block mo talaga yung schedule niyo po. Team and company events. So, kapag alam niyo po na may Titans Gathering, na may Unity Day, 'di ba? Na may ISO, na may EEA, na may anniversary. Block niyo na po talaga yung schedule niyo kasi hindi naman po laging hindi naman po laging may event. Hindi naman din po laging nandiyan yung mga top mentors natin. So, kailangan niyo pong i-maximize po yan. And eto po mga mentors, yung mga team, kaya po siya nagpapa-event ay hindi po para sa kanila lang. Nagpapa-event po sila para ma-invite mo, yung pay-in mo, ma-convert siya from user to distributor. Nakukuha, mga mentors. Yun po yung purpose nun. Hindi lang po basta para magpa-training. Ang purpose nun, para magpasahan po ng energy. Ang bless nga po natin, hindi na po tayo yung mag-organize. Kasi na-organize na po for us. Kailangan mo lang talaga magpa-plug in ka na lang doon. Papasok ka, 'di ba? Mag-invite ka. Mag-invite ka sa Zoom, mag-invite ka sa office. Okay po. So, yun po yun mga mentors. Ang purpose din po nun, hindi lang po para mag-training. Purpose din po nun para ma-activate yung mga downline mo. So, malaking bagay po yung team events and company events. Doon po kasi yan. Kapag networker ka or nasa network marketing, nasa IM ka at never ka pa nakaka-attend ng event, you miss half of your life. Okay? So, totoo po talaga mga mentors, you miss half of your life kapag hindi ka nakaka-attend ng mga events. Team events and company events. Kaya make sure nyo po nakaka-attend kayo. At kung ano yung mga nakikita nyo doon, pag nag-invite kayo, doon po ma-activate sila. Kasi kami, ganun din po. Doon lang po ako na-activate rin. Nung umattend po ako ng 7th anniversary ng IM Worldwide. 7th or 6th anniversary ng IM Worldwide. So, doon po kami na-activate. Kasi nakita namin, grabe. Milyon-milyon. Tapos may milyon-milyon pang raffle. Milyon-milyon yung kinikita. Doon
nataniman ako ng seed na, grabe, ang ganda pala niyang gawin. Hindi lang pala siya about barley. Di pala to small time business. Di lang pala to ganito. Ibang klase pala siya. So, doon niya makikita yon sa mga offline events. So, pwede mo rin tignan kung paano ka na-activate, look back rin. Ano ba yung mga ginawa sa ng mentor mo? Bakit ka naging activated uh, user to distributor? Okay? So, sobrang laking yung factor po nito. Team events and company events. And, grabe, ang bilis lang mga mentors. So, ito din, i-maximize mo din po ito. So, pwede mo pong gawin, mga mentors, no? Tita, di ba, member ka na? Attend po tayo sa, ano natin, sa General Assembly natin kasi meron po tayong mga paraffol. Kapag nag-reorder ka, automatic raffle entry. So, promote ko na din to mga mentors, no? I think this is our last two slides po. Na ito po mga mentors, monthly po ito mangyayari. So, today is December 18. So, pagdating po ng January, make sure mo po na wag pong kakalimutan, ito pong ating raffle po na 15,000 worth of product. Ito po yung ano natin, no? Yung price, 15,000 worth of product, pwede kang manalo. Gagawin mo lang, magre-repurchase ka lang po ng maintenance natin. So, pwede pong 3 boxes, 6 boxes, and up. So, nandito po ang ating mechanics. Ang makakount lang po is first week of the month. Days 1 to 7 po. So, kung magme-maintenance ka, kung seller ka ng barley, i-push mo po na first 7 days ka repurchase. Damihan mo na para marami ka ding entry. And gamitin nyo rin to mga mentors, no? Hindi lang kasi siya pang raffle-raffle lang. Hindi lang to pang happy-happy. Gamitin nyo rin po itong poster na to, itong raffle po na to, para ma-activate rin yung mga seller po ninyo. So, papaano? Tita, pag magre-reorder ka ng barley, for 7 days of the month na po, kasi meron po tayong raffle. Explain mo na yung raffle. Tita, pwede kang manalo ng 15,000 worth ng produkto kapag nag-repurchase ka for 7 days of the month. Tuturuan po kita, tita, ganito lang po magpasa. Okay? So ngayon, kailan ba ito i-draw? Kailan ba malalaman kung sino mananalo? Sa ganitong panahon po, sa ganitong date po, invite mo na siya ngayon. Di ba, mga mentors, maraming ways. Kailangan lang po malikot yung utak po natin na gumawa po ng pakulo kung paano sila may invite, kung paano sila mapapasama. Okay? So, lahat po ng mga benefit, lahat po ng mga activities, lahat po ng mga pakulo ng mga mother teams natin, make sure mo po na ma-maximize po ninyo para nagagawa po natin talaga ng business ng efficient. Okay? So, tandaan, hindi lang po tayo yung gumagawa mag-isa. May mga activities po tayo na pwedeng magpa-activate po sa kanila. And take note lang din po mga mentors, no? Nasa Balanga, Bataan, and IBC, Italy po ang mga tatanggapin po nating receipt. Okay? So, kapag magre-repurchase, IBC Balanga, Bataan, so nandiyan po yung page nila, or IBC Rome, okay po mga mentor. So that ends our ito po yung last slide po natin for today. So ito mga mentors, no, tandaan niyo lang po na you have to have the right heart para po matulungan yung tao. Kasi kapag ang mindset po natin is peperahan siya, kapag ang mindset po natin is para for our own benefit, hindi tayo magtatagumpay sa sa kung ano man yung intention natin. So kailangan you have the right heart. Kailangan alam mo lahat ng activities ng team, lahat ng company events, lahat po ng mga nangyayari. Kailangan ikaw mismo ay present ka para yung mga user mo ngayon maging present din sa mga susunod na activities. Kailangan ikaw mismo alam mo kung ano yung nangyayari sa team para ma-update mo yung mga seller mo. Okay? So ang goal ay tulungan itong mga tao na to na makalibre ng maintenance, magkaroon ng extra income. Okay, so matutulungan mo yan sila mga mentors kapag ikaw po mismo ay active din, nagpa-participate, and kapag ikaw po mismo ay nag-a-attend po ng training. So yun mga mentors, no, I hope meron po kayong natutunan na bago, meron po kayong may ideas na nag-steer sa inyong mind right now kung paano nyo po sila i-convert to distributor. So that's it mga mentors. Sabi ko sa inyo, mabilis lang, no? Thank you so much. Back to our host, Mentor Mariel.